Naitanong niyo ba kung bakit lalong humihina ang inyong mga binti kahit kumakain kayo ng maayos? Akala natin lahat ng prutas ay laging mabuti. Ngunit sa edad na 60 pataas, may mga prutas na nagdudulot ng pamamaga at sakit sa mga tuhod. Ngayon, ilalantad natin ang 7 prutas na dapat iwasan para manatiling malakas at maliksi ang inyong katawan. Huwag hayaang ang pagkain ang magpahina sa inyo. Manood hanggang sa dulo. 1. Pinya, ang tahimik na sanhi ng pamamaga. Marami sa aking mga pasyente ang pumupunta sa aking klinika at nagsasabing, "Doc, kumakain ako ng maraming pinya dahil alam kong mabuti ito para sa pamamaga ng aking mga hop o kasukasuan." Naniniwala sila na ang enzyme na tinatawag na bromelain ay ang mahiwagang lunas para sa kanilang arthritis. Ngunit, narito ang katotohanan na hindi madalas sabihin sa atin. Bagamat may mabubuting katangian ang pinya, ito rin ay punong-puno ng matataas na antas ng natural na asukal at matatapang na asido. Sa ating pagtanda, partikular na kapag tayo ay lampas na sa 60 taon, ang ating mga maliliit na ugat sa binti o capillaries ay nagiging mas marupok at sensitibo. Hindi na kayang hawakan ng ating katawan ang biglaang pagtaas ng asukal sa dugo gaya ng dati. Kapag kumakain tayo ng maraming pinya, ang matinding asukal na ito ay nagdudulot ng pinsala sa mga maliliit na ugat na nagdadala ng oxygen sa inyong mga binti at paa. Kapag humina ang sirkulasyon ng dugo, ang resulta ay hindi maganda. Maaari ninyong maramdaman ang kakaibang kirot, pamamaga, at matinding pagod sa inyong mga binti matapos ang isang maikling lakad lamang. Iyong pakiramdam na parang may mabigat na nakagapos sa inyong mga paa habang umaakyat ng hagdan. Ang asidong nasa pinya ay parang nagbubuhos ng gasolina sa apoy ng pamamaga sa inyong mga tuhod at balakang. Naaalala ko ang aking pasyente na si Mr. Miller mula sa Ohio. Siya ay 68 taong gulang at isang retiradong guro. Tuwing umaga, kumakain siya ng isang malaking mangkok ng sariwang pinya dahil akala niya ay tinutulungan nito ang kanyang tuhod. Ngunit napansin niya na lalong sumasakit ang kanyang mga matkachan o ankles kahit buong araw lang siyang nakaupo. Nang bawasan namin ang kanyang pagkain ng pinya, unti-unting nawala ang pamamaga. Kaya naman, kung kayo ay gumagamit ng mga gamot na pampalabnaw ng dugo o blood thinners, mangyaring mag-ingat. Ang bromelain ay maaaring makagulo sa bisa ng inyong gamot. Ang payo ko, itigil ang sobrang pagkain nito. Mas mabuting pumili ng mga prutas na mas mababa ang asido tulad ng papaya o mga berry. Kung ang impormasyong ito ay nakatulong sa inyo, mangyaring mag-comment ng salitang info sa ibaba. 2. Saging, ang nagkukunwaring pampalakas ng kalamnan. Ang susunod sa ating listahan ay ang saging. Sino ba ang hindi mahilig sa saging? Bata pa tayo, sinasabihan na tayo na ang saging ay mayaman sa potassium at makakatulong upang maiwasan ang mga cramp o pulikat sa binti. Ngunit para sa ating mga nakatatanda, ang saging ay maaaring maging isang impostor. Ang mga saging na nabibili natin ngayon sa mga supermarket ay madalas na masyadong matamis o tinatawag nating sugar bomb. Ang mataas na antas ng carbohydrates at asukal sa saging ay nagdudulot ng mabilis na pagtaas ng insulin sa ating dugo. Sa ating edad, ang ating metabolismo ay hindi na kasing bilis ng dati. Kapag madalas tumataas ang ating insulin, ang katawan ay nagsisimulang mag-imbak ng tubig o tinatawag nating fluid retention. Ito ang dahilan kung bakit marami sa inyo ang nakakaranas ng pagmamanas sa bandang hapon. Napapansin niyo ba na pagdating ng alas 5 ng hapon, ang inyong mga medyas ay nag-iiwan na ng malalim na marka sa inyong mga binti? O kaya ay parang puno ng hangin at matigas ang inyong mga tuhod? Iyan ay senyales ng pagmamanas na dulot ng sobrang asukal. Ang saging ay nagpapabigat sa inyong pakiramdam at nagpapahirap sa pag-akyat sa hagdan. Sinasabi ng mga pananaliksik sa medisina na ang sobrang asukal mula sa mga prutas na tulad nito ay nagpapabagal sa daloy ng dugo patungo sa mga kalamnan ng binti.
Sa halip na palakasin ang inyong mga binti, ang saging ay maaaring nagpapahina sa inyong kakayahang maglakad ng matagal. Kaya naman, narito ang aking hamon para sa inyo. Huwag nang bumili ng mga saging na masyadong dilaw o may mga itim na batik dahil doon pinakamataas ang asukal. Kung talagang hindi niyo mapigilan, pumili ng mga saging na medyo hilaw pa o kulay berde dahil mas marami itong resistant starch na hindi agad nagpapataas ng asukal sa dugo. O mas mabuti pa, kumuha ng inyong potassium mula sa ibang pagkain gaya ng spinach o avocado na hindi magpapamanas sa inyong mga paa. Ang inyong kalusugan ay nasa inyong mga kamay. Simulan nating baguhin ang ating mga maliliit na gawi ngayon para sa mas malakas na bukas. Huwag kalimutang ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan na mahilig din sa saging. Manatiling malakas at mapagmasid sa inyong nararamdaman. 3. Ubas, ang maliliit na sanhi ng pamamaga. Ang ubas ay isa sa pinakamadaling kainin habang kayo ay nakaupo sa harap ng telebisyon at nanonood ng inyong paboritong programa. Mukha silang walang sala, maliliit at masarap papakin. Ngunit bilang inyong doktor, kailangang malaman ninyo na ang ubas ay nagtataglay ng napakataas na antas ng fructose. Ang fructose ay isang uri ng asukal na direktang pinoproseso ng ating atay. Sa ating pagtanda, ang ating atay ay hindi na kasing bilis magtrabaho gaya noong tayo ay nasa edad 30 pa lamang. Kapag ang atay ay napuno ng sobrang fructose, ginagawa itong uric acid ng ating katawan. Ang uric acid na ito ay parang mga maliliit na kristal na namumuo sa inyong mga kasukasuan. Ito ang dahilan kung bakit marami sa inyo ang nagigising sa gitna ng gabi dahil sa matinding kirot sa inyong mga daliri, sa paa o binti. Iyong pakiramdam na parang tinutusok ng karayom ang inyong mga hop o joints. Ang talamak na pamamaga na dulot ng fructose ay nagpapabagal sa inyong pagkilos at nagpaparamdam ng paninigas sa inyong mga binti tuwing umaga. Naalala ko ang aking pasyente na si Mrs. Gable. Siya ay isang masayahing lola na mahilig mag-alaga ng kanyang hardin. Napansin niya na tuwing hapon, pagkatapos niyang kumain ng isang mangkok ng ubas, ay lalong sumasakit ang kanyang mga tuhod. Akala niya ay dahil lamang ito sa pagod sa paghahardin. Ngunit nang itigil namin ang kanyang pagkain ng ubas, laking gulat niya na mas naging magaan ang kanyang paglakad. Kaya naman, ang payo ko sa inyo ay maghinay-hinay. Itigil ang pagkain ng ubas sa malalaking bahagi. Kung hindi nyo talaga kayang iwasan, limitahan ito sa isang maliit na dakot lamang at huwag itong gawing pang-araw-araw na merienda. Maaari ninyong subukan ang mga cherry o berry bilang kapalit dahil mas nakakatulong ang mga ito sa paglalabas ng uric acid sa inyong katawan. Mas ligtas ito para sa inyong mga binti. 4. Pakwan, ang nagkukunwaring pampawi ng uhaw. Dumako naman tayo sa pakwan. Marami ang naniniwala na ang pakwan ay mainam para sa hydration dahil ito ay binubuo ng 72% ng tubig. Mukha itong ligtas, sariwa at mabuti para sa ating kalusugan. Ngunit narito ang sikretong hindi madalas nababanggit. Ang pakwan ay may napakataas na glycemic index. Ang ibig sabihin nito, ang asukal nito ay pumapasok sa inyong dugo ng kasing bilis ng isang pirasong candy o soda. Para sa mga taong lampas na sa 60 taon, ang ating katawan ay nahihirapan ng ayusin ang antas ng insulin. Ang biglaang pagtaas ng asukal na ito ay nagdudulot ng pamamaga sa inyong mga daluyan ng dugo, lalo na sa inyong mga binti at bukong-bukong. Mapapansin ninyo na matapos kumain ng ilang hiwa ng pakwan, ang inyong mga binti ay parang nanghihina o madaling mapagod. Iyong pakiramdam na ang bawat hakbang sa hagdan ay tila isang malaking sakripisyo. Ang pamamaga sa inyong mga tuhod at binti ay lalong lumalala dahil sa mabilis na spike ng asukal. Sinasabi sa mga pag-aaral sa Harvard na ang madalas na pagtaas ng asukal sa dugo ay sumisira sa maliliit na ugat na nagbibigay ng lakas sa ating mga kalamnan. Ito ang dahilan kung bakit ang pakwan na akala natin ay tubig lamang ay isa palang charming trap
o isang bitag para sa ating mga kasukasuan. Kaya kung nais ninyong kumain ng pakwan, huwag itong kainin ng mag-isa. Sabayan nyo ito ng kaunting protina o mabuting taba, gaya ng isang maliit na dakot ng mani o cashew. Ang taba mula sa mani ay makakatulong upang bagalan ang pagpasok ng asukal sa inyong dugo. Ngunit ang pinakamabuti pa ring gawin ay kontrolin ang dami. Isang maliit na hiwa ay sapat na. Huwag hayaan na ang matamis na lasa ng pakwan ay maging dahilan ng inyong paghihirap sa paglakad. Maging matalino tayo sa ating mga pinipiling pagkain upang manatili tayong malakas at malaya sa sakit. Shopfang, dalandan ang pag-atake ng asido sa kasukasuan. Marami sa atin ang lumaki sa paniniwala na ang isang baso ng orange juice sa umaga ay ang pinakamabuting paraan upang makakuha ng vitamin C. Ito ang ating pananggalang sa sakit, hindi ba? Ngunit bilang inyong doktor, kailangang sabihin ko sa inyo ang masakit na katotohanan. Ang mga dalandan o oranges ay punong-puno ng citric acid. Bagamat ito ay natural, ang asidong ito ay hindi pala kaibigan sa inyong mga kasukasuan o joints. Sa ating pagtanda, ang mga tissue sa ating mga tuhod, balakang at bukong-bukong ay nagiging mas manipis at mas madaling mairita. Kapag pumasok ang mataas na antas ng asido sa ating daluyan ng dugo, maaari nitong palubhain ang pamamaga o arthritis na dati na nating nararamdaman. Ang resulta? Mararamdaman ninyo ang matinding paninigas o stiffness tuwing kayo ay babangon sa inyong kama sa umaga. Yung pakiramdam na parang kinakalawang ang inyong mga tuhod at nahihirapan kayong tumayo mula sa inyong paboritong upuan. Naalala ko ang aking pasyente na si Mr. David. Isa siyang masiglang lolo na mahilig maglakad-lakad sa parke. Ngunit napansin niya na lalong sumasakit ang kanyang balakang tuwing umaga. Akala niya ay dahil lamang ito sa kanyang edad. Nang suriin namin ang kanyang dieta, nalaman ko na umiinom siya ng 2 baso ng orange juice araw-araw. Pinatigil ko ang gawin niyang ito at pinalitan namin ng mga prutas na hindi gaanong maasido. Sa loob lamang ng 2 linggo, sinabi niya sa akin na mas madali na siyang nakakatayo at hindi na ganoon kasakit ang kanyang mga hakbang. Kaya naman, ang payo ko sa inyo ay itigil na ang pag-inom ng orange juice tuwing umaga, lalo na kung kayo ay may arthritis. Mas mabuting kumuha ng inyong vitamin C mula sa mga prutas na gaya ng blueberries o strawberries. Ang mga ito ay mas mabait sa inyong mga kasukasuan at hindi nagdudulot ng paninigas. Ang inyong mga binti ay pasasalamatan kayo sa desisyong ito. 6. Mansanas na berde, ang nakatagong sanhi ng paninigas. Maraming tao ang pumipili ng mga berdeng mansanas o green apples dahil sa tingin nila ay mas mabuti ito kaysa sa pulang mansanas. Akala natin ay mas ligtas ito dahil hindi ito gaanong matamis. Ngunit narito ang hindi ninyo alam. Ang berdeng mansanas ay mayaman sa malic acid. Ang asidong ito ang nagbibigay ng maasim na lasa sa prutas. Habang tayo ay tumatanda, ang ating sistema ng pagtunaw o digestion ay nagiging mas maselan. Ang mataas na antas ng malic acid ay maaaring maging sanhi ng iritasyon sa ating katawan na humahantong sa pananakit ng mga kalamnan. Sinasabi ng mga pananaliksik na ang sobrang asido mula sa mga prutas na ito ay maaaring magdulot ng pamumuo ng tensyon sa inyong mga binti. Karamihan sa aking mga pasyente ay nagrereklamo ng pulikat o night cramps sa kanilang binti sa kalagitnaan ng gabi. Ang iba naman ay nakakaramdam ng matinding pananakit sa kanilang hita o thighs. Iyan ang ginagawa ng malic acid kapag hindi na ito kayang iproseso ng maayos ng ating matandang katawan. Gaya ng nangyari sa aking pasyenteng si Mrs. Linda. Mahilig siyang kumain ng isang berdeng mansanas bago matulog dahil akala niya ay ito ay isang malusog na merienda. Ngunit madalas siyang magising dahil sa matinding pulikat sa binti. Inakala niyang kulang lamang siya sa tubig. Ngunit nang itigil niya ang pagkain ng hilaw na berdeng mansanas sa gabi, biglang naging mahimbing ang kanyang tulog at nawala ang pananakit ng kanyang mga hita. Kaya ang payo ko sa inyo, kung talagang gusto ninyong kumain ng mansanas,
Piliin ang mga pulang mansanas na mas matamis at mas mababa ang asido. O kaya naman, bago ninyo kainin ang berdeng mansanas, mas mabuting balatan ito o lutuin ng bahagya. Ang pagluluto ay nakakatulong upang mabawasan ang tapang ng asido. Tandaan, ang layunin natin ay panatilihing malakas ang inyong mga binti para sa mas mahabang lakaran at masayang buhay kasama ang inyong mga apo. Ang maliliit na pagbabagong ito ang magbibigay sa inyo ng kalayaang kumilos ng walang sakit. 7. Mangga. Ang bomba ng asukal para sa inyong mga kasukasuan. Ang mangga ay itinuturing na hari ng mga prutas. Sino ba naman ang hindi matatakam sa tamis, lambot at bango nito, lalo na tuwing mainit ang panahon? Ngunit bilang inyong doktor na nagmamalasakit, kailangang sabihin ko sa inyo ang katotohanan. Para sa mga taong lampas na sa edad na 60, ang mangga ay maaaring maging isa sa pinakamapanganib na prutas para sa lakas ng inyong mga binti. Bakit ko ito sinasabi? Dahil ang mangga ay punong-puno ng natural na asukal. Isipin ninyo, ang isang pirasong mangga ay maaaring maglaman ng hanggang 45 gramo ng asukal. Para sa ating katawan, ang dami ng asukal na iyan ay katumbas na ng halos 2 lata ng soda. Sa ating edad, ang ating metabolismo ay hindi na kasing bilis gaya noong tayo ay bata pa. Ang ganitong karaming asukal ay nagdudulot ng mabilis na pagtaas ng insulin sa ating dugo. Ang bawat biglaang pagtaas at pagbagsak ng antas ng asukal ay nagiiwan ng matinding pamamaga sa ating mga malalambot na tissue sa paligid ng tuhod, balakang at lalo na sa ating mga bukong-bukong. Marahil ay nararamdaman ninyo ang tila pagkukuryente o pangingilig sa inyong mga daliri sa paa. O kaya naman ay iyong parang nasusunog na pakiramdam na ayaw mawala. Minsan, mararamdaman ninyo na parang napakabigat ng inyong mga binti na tila ba kayo ay naglalakad sa ilalim ng tubig. Iyan ang resulta ng sobrang asukal na sumisira sa inyong mga ugat at sirkulasyon. Naaalala ko ang aking pasyente na si Ginoong Thompson. Siya ay 72 taong gulang at mahilig sa mangga. Napansin niya na tuwing kakain siya nito, tila ba nawawala ang kanyang balanse at nagiging mabuway ang kanyang paglakad. Inakala niyang senyales lang ito ng pagtanda. Ngunit nang itigil namin ang kanyang pagkain ng mangga, unti-unting bumalik ang kanyang lakas at naging matatag muli ang kanyang mga hakbang. Kung hindi niyo akalain na ang paborito ninyong mangga ay may ganitong epekto, mangyaring magsulat ng salitang wow sa bahagi ng komento sa ibaba. Ngayon, huwag kayong mag-alala dahil hindi ko kayo iiwan na walang pagpipilian. Mayroon tayong mga masusustansyang kapalit na tunay na magpapatibay sa inyong katawan. 8. Mga lunas na prutas at mainam na alternatibo. Ang pagkain ng tamang prutas ay hindi lamang para busugin ang inyong tiyan. Ito ay para pagalingin ang inyong katawan mula sa loob. Narito ang mga prutas na dapat ninyong isama sa inyong araw-araw na pagkain. Una, ang mga berries gaya ng blueberries, raspberries, at blackberries. Sila ang ating mga tunay na bida. Ang mga maliliit na prutas na ito ay mababa sa asukal at punong-puno ng mga sangkap na nagpapabuti sa daloy ng dugo sa inyong mga binti. Nakakatulong sila upang labanan ng paninigas at pamamaga ng inyong mga joints. Pangalawa ay ang cherries. Ang cherries ay kilala sa kakayahan nitong tulungang ilabas ang sobrang uric acid sa ating katawan. Kung kayo ay madalas makaramdam ng matinding kirot sa inyong mga kasukasuan o tuhod, ang pagkain ng ilang pirasong cherries ay makatutulong upang mabawasan ang init at sakit na inyong nararamdaman. Pangatlo ay ang avocado. Oo, ang avocado ay isang prutas. Ito ay mayaman sa mabubuting taba o healthy fats na nagsisilbing parang langis para sa inyong mga kasukasuan. Tinutulungan din nito ang inyong katawan na maging matatag ang antas ng asukal sa dugo. Pang-apat, subukan ninyo ang papaya. Ang prutas na ito ay mayroong enzyme na tumutulong sa pagtunaw ng pagkain. Napakabuti nito para sa inyong tiyan at tumutulong din itong bawasan ang pamamaga sa buong katawan nang hindi kayo pinahihirapan. At panghuli, ang pears o peras.
Ang peras ay nagbibigay ng tamang tamis na may kasamang fiber. Nagbibigay ito ng lakas sa inyong katawan nang hindi nagdudulot ng biglaang pagtaas ng asukal sa inyong dugo. Ang bawat isa sa mga prutas na ito ay katuwang ninyo sa pag-abot ng mas malakas at mas masiglang pangangatawan. Hindi ninyo kailangang magtiis sa sakit. Ang kailangan lang ay ang tamang kaalaman at pagpili ng pagkain na naaayon sa inyong edad ngayon. Ang inyong mga binti ang magdadala sa inyo sa inyong kalayaan, kaya naman pangalagaan natin sila ng tama. Manatiling malakas, aking mga kaibigan. Hindi pa huli ang lahat para mabawi ang inyong lakas. Isang maliit na desisyon sa pagkain ay malaking tulong para sa inyong kalayaan. Sabihin sa akin sa comments kung anong prutas ang papalitan ninyo ngayong linggo. Pindutin ang like at subscribe para sa ating komunidad. Manatiling malakas at mapagmasid. Tandaan, ang inyong mga binti ang inyong kalayaan. Mag-type ng 1 kung nakatulong ito. Hanggang sa muli,